sabi na hindi daw po yung binoto nila ang lumalabas dun sa mga listahan na nakikita nila after voting. Sige po, paliwanag po natin. Opo, unahin na po natin. Una po sa lahat, hindi pare-pareho po yung tinatawag na ballot code o yung encrypted code ng kanilang balota na makikita dun sa ballot locator box. Iba-iba po yan at yan po ay nakadepende kung sino po ang binoto natin. Sa embahada para i-check yung boto nila. Tama. At kung sakaling may problema, mahabang proseso pa yung reklamo na yun eh. So, parang yun ang concern nila. Tama na naman po, may tama ka na naman. Kasi sila yung pinaka-least vulnerable sa vote buying. At ikalawa, mas basic sa kanila yung right na makita yung boto nila. Dahil na, in the past, ay rampant din yung pagmamanipulate ng boto. Kaya sana matanggal yun sa pamamagitan na makikita nila yung ibinoto nila. Yun ang sinasabi natin. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano meron ngayong araw ha? Oh, nako. Ito nakakarindi talaga ha. Nakakarindi. Bakit? Oo. Mas gusto pa raw protektahan. Sabi doon, protektahan daw yung mga biktima kuno. Anak ng tipakulong. Oo, kahit naman panloloko yung mga biktima na yun. 30,000? Wow. Oo, abangan nyo sa kalagitnaan ng ating video. Samantalang, ito magandang balita. Posibleng masiro impeachment na si BP Sara matapos umamin ng Kamara na mahihirapan sila. Oo, yan ang balita ni Robin sa atin. At ito, pa-deny pa. Huling-huli na kayo, deny pa kayo ng deny. Overseas voting. Yung mga ginawa nyo sa mga pandurobo. Ika nga, sabi ni Aling Dolores, hindi maganda yan. Nabisto na kayo, ano pang ano pang hawakan natin dito? Ay mamaya abangan natin yan ha. Ito ipasok na natin para maliwanagan kayo mga kasama. Ano yung mga usapin dito? At bigyan nyo kagad ng isang like, isang share, isang subscribe at i-bell all nyo po. Para nakakatanggap kayo ng notification. At syempre bago nyo panoorin yan, i-like nyo muna yung video. Hatawan nyo ng like para mas maganda. Okay, pasok natin. Inamin ng isang prosecution team sa Kamara na mahihirapan sila sa impeachment trial kapag nanalo sa midterm elections ang mga kaalyado ni Vice President Sara. Aminado nga daw si Bukidnon representative na si Jonathan Keith Flores na mahihirapan ang prosecution team ng Kamara na kumbinsihin ng mga senador na patalsikin si Vice President Sara. Kung mga kaalyado nga ni Vice President Sara ang mananalo sa midterm election. Ito yung sinasabi natin lagi. Pag yung 10 pumasok, 10 PDP Duterte plus si BP Sara na nag-endorso. Pero nasa inyo naman ho yan. Kung ano ho ang kagustuhan nyo. Hindi naman kayo pinipilit pero isurbol natin yung Duterte. Para naman, siyempre, numbers gaming Si BP Sara, siyempre, yung kaibigan niya, hindi niya pababayaan, kaibigan niya yan Pero, alam naman natin, yung Duterte na yan din ang tutulong kay BP Sara dito sa lahat na nagiging problema niya. At yung mga inaakusa sa kanya na mga pandodorobo lang, mawawala yan. Sana mangyayari, ano mangyayari ngayon pag nagkabaligtaran na? Diba? Sigurado yan, yung lulong yan at yung mga ibang, yung ibang nagplano, sigurado yan, magpa-fly yan with a butterfly. Diba? Diba? Ito nga mga tahimik na nga sila ngayon. Bakit? Nasusukol na ito si Hayer. Kita yung si Hayer nung nagkaroon ng hearing kay Miss Amy. Diba? Binibira siya ng binibira. Ikaw pala may gusto Diba? Wala naman palang red notice. Wala naman palang search warrant. Ikaw. Sabi mo pa, ikaw ang ikaw yung 2-star. Sa'yo ang command responsibility. Anak ka ng bugi. Tapos ngayon, hindi ka makasagot sa hearing. Diba? Yung yabang mo, nalusaw. Ano pa yayabang mo ngayon? Eto na.
halos lahat magbabaligtara na. Si Miss Amy, nako po, baka sa pang-apat na hearing, i-contempt ka na. Siyempre, nasa likod niya ang BP. Kapag sinabi ni Miss Amy, contempt natin to gusto ko makulong na to. Nako, ka-hire. Ibang klase na to. Tapos, nanalo ngayon yung PDP, nanalo na lahat. Sigurado, hindi ka makakapag-retiro. Sigurado, wala kang pensyon. Sigurado, ang sabi pa ni Senador Alan, 8 taon ang kulong nito. Wala ka ng pensyon, makukulong ka pa. Ito lang maibalik lang natin. Gusto ko liwanagin natin to Na-contempt si Colonel Grijaldo dahil saan? Hindi nila gustuhan ng mga sagot. Bakit hanggang ngayon hindi pa makapalaya si Colonel Grijaldo? Nasaan si Colonel Grijaldo? Diba ang contempt hanggang 10 araw lang pinakamataas? Bakit anong ginawa nito mga bakulaw na to? Hindi pa nila palayain ng tao. Tinanggalan pa ng sahod. Isipin nyo ngayon. Diba? Abangan yan. Pag nagsalita na ang mga 10 senador na mananalo, sino-sino ba nagpa-contempt dito? Kilala nyo naman. Yung unano. Yung unano na maitim, nakala mo kung sino. Diba? I cite you in contempt. Yung laging gano'n nagsasalita gano'n. Sumisugunda pa yung taga Maynila, yung 3. Sumusugunda pa yung taga Surigao. Sumusugunda pa yung taga Lucena. At taga Laguna. Diba? Sila yung nagpa-contempt kay Colonel Grijaldo. Abangan natin Gusto ko hindi kailangan mapansin ito nasaan na si Colonel Grijaldo? Bakit hindi nyo palayain? Diba? Ano bang kaso ang hinakaharap ni Colonel Grijaldo? Sipin nyo nga yun. Tuloy natin to. Matapos kasing lumabas ang resulta na pre-election surveys na kung saan ilan sa mga sumusuporta kay Vice President Sara ay pumapasok sa winning circle. Kaya nga para mas secured si Vice President Sara sa kanyang pwesto ay pandagdag sina Camille Villar at Senator Amy Marcos. Amy Jean mo ito, number 39 ang pangalan niya sa balota. Isang numero sa gitna ng napakarami. Pero sa panahong ito ng krisis at katotohanan, may pagkakataon pa si Senator Amy Marcos na umangat, hindi lang sa survey, kundi sa puso ng taong bayan. Kung pipiliin niyang tumindig, kahit kalabanin ang sarili niyang kapatid at kahit masaktan ang sarili niyang pangalan. Yun ang sinasabi natin. Kapag nakitaan ka na, na ikaw mismo, mas babango ang pangalan mo. Tandaan mo yan, Super Ate. Dahil bakit? Kasi, ngayon kasi, yung ibang tao, nagda-doubt pa. Baka mamaya, mangyari na naman yung nangyari dati. Pero, meron ka rin boses, hindi pa sapat yun. Gusto ng ating kababayan na ikaw mismo, sa'yo manggaling. Ayan, nasabi ng ating kababayan na tumindig ka, ikaw mismo ang gumawa ng hakbang para ma-impeach si brother. Kaya mo ba yon? Yan sabi ni Aling Dolores dito. Di ba? Kaya isip-isip kung talagang gusto mo at marami namang papanig sa'yo dahil siyempre, inaantabayanan ka o tawag doon, ginagabayan ka. Sinusuportahan ka, ika nga ni Bibi Sara. Kung talagang gusto mo na, ang sabi mo pa, di ba? Doon tayo sa totoo. Itama natin ang mali. Kung kaya mo yung gawin, why not? Coconut, di ba? Anong masasabi niyo mga kasama? Pwede niyo i-type sa comment section. Di ba? Kumbinsihin niyo si Super Ate na kung kaya niyang gawin yun, mas babango ang pangalan niya. Ganun lang kasimple. Kung kaya niyang gawin yon, hindi siya basta kandidato. Siya ay magiging simbolo ng tapang sa panahon ng takot. Nakita na natin ang nangyari. Isang dating pangulo ang inaresto, ikinulong, at in-extradite. Walang malinaw na proseso, walang respeto sa karapatan, walang awa, at habang ang marami nananahimik o nagtatago sa likod ng posisyon, may isa lang na tanong.
sino ang lumaban. Kung siya ang unang magsabing Yun. tama na ang abuso, tama na ang tahimik, tama na ang pagtakip. Kung siya ang unang magsiwalat, kung sino talaga ang nagutos, kahit pa kapatid niya ito, kung siya ang gagamit ng boses ng Senado para igit ang hustisya at hindi kapangyarihan. Yun. Doon pa lang, number 1 na siya. Hindi sa listahan, hindi sa boto, kundi sa respeto ng taong bayan. Ngayon ay endorsed na siya ni Vice President Sara. Ang tiwala ng supporters ni Tatay Digong ay maaaring hawak na niya, pero ang mas mahalaga ay hawak din niya ang katotohanan. Yan ang sinasabi natin. Mas babango ang pangalan nito kung talagang maggagawa siya ng hakbang. Kung totoo lahat yung sinasabi niya na itatama ang mali. At syempre, sabi niya doon, di ba, meron siyang statement doon na hindi mapapahiya si BP Sara, di ba? Oh, kahit balikan niyo yung video niya. Di ba? Hindi ko siya bibiguin. Ayun ang sinabi niya roon eh. O kayo mga kasama, hindi naman sa pagdadalawang isip, ano. Oo, sa kaya nga sinasabi ko, medyo malayo pa, no? Malayo pa yung katapusan, no? So, doon ko sasabihin kung ano yung stand ko. Pero, nasa inyo naman yung desisyon. 'Di ba? Yung iba kasi, nagko-comment dito. Sabi niya, kung ayaw ko daw, edi sila na lang. Nasa iyo ang desisyon, mama, kuya, ate. Oo, hindi kita pinipilit. Ako ay nagre-reaction lang dito. Kung ano yung saloobin ko sa usaping ito, akin ho yun. Hindi yan sa'yo. Sa'yo ho yan eh. O di yun ho, nirespeto ko ho yan, desisyon mo. Di ba? Kanya-kanya ho tayong desisyon sa buhay. Hindi naman tayo parehas ng isip. Di ba? Tayo po ay may kanya-kanyang sariling desisyon. So, sabi ko nga, nasa inyo yung desisyon yan, basta ang gusto natin, yung Duterte, ipasok natin lahat. Yung dalawa, ako ho, para sa akin na maaga pa. Hindi pa ako magdidesisyon. Antayin ko bago magkatapusan, marami pang mangyayari, doon ako magsasalita. Nang para sa akin. Di ba? Yun lang sa akin. Yung sa inyo, nasa inyo po yun. Hindi ko kayo control, mas maganda, masaya tayo sa Duterte. Di ba? O, tuloy. Eto. Usapin na hingil sa online voting, nilinaw ng COMELEC. Naku, eto naman may mga paglilinaw pa kasi. Kayo, bistado na kayo, ang dami nyo pang mga pasakali. Hindi nyo, sige nga, linawin nga natin to. Ano daw yon? Para saan po ba ito talagang ballot code na ikinalilito po ngayon itong mga overseas voters natin? Bakit po ito po ba'y pare-pareho para sa lahat ng botante? At yung mga nagsasabi na hindi daw po yung binoto nila ang lumalabas dun sa mga listahan na nakikita nila after voting. Sige po, paliwanag po natin. Opo, unahin na po natin. Una po sa lahat, hindi pare-pareho po yung tinatawag na ballot code o yung encrypted code ng kanilang balota na makikita dun sa ballot locator box. Iba-iba po yan at yan po ay nakadepende kung sino po ang binoto natin. Ikalawa, na kung bakit may nakikitang pangalan na hindi naman daw po nila binoto. Actually, scroll nyo po yan hanggang dulo. Lahat po ng kandidato ay nandyan po lahat ng pangalan nila. Sa pagitan po ng mga pangalan nila, mayroong mga letra at numero, yan po yung encrypted code na nagsasabing either yan yung binotohan or abstention yan o yan yung hindi binotohan. So naka-embed po dyan sa napakaraming pangalan ng lahat ng kandidato at mga letra at numero yung encryption kung ano yung ginawa nila sa balota. At ikatlo, ano ang purpose po niyan? Yan ang permanenteng record ng inyong balota. Yan yung permanenteng record na nabasa at nagkukumpirma na talagang kayo'y nakaboto at nasa sistema ang inyong balota. Okay, ito naman sagot namin. Kuya, mama, boss, amo, manager. Bakit hindi nyo binigyan ng print o resibo itong mga OFW na bumoto online? Saan ka man makakita na ikaw ay bibili ng sardinas sa grocery, hindi ka bibigyan ng resibo? Diba? Saan ka makakita na ikaw ay magpapagasolina sa mga malalaking establishment o malalaking gasolinahan na wala kang resibo? Ganon din yan, mama, boss, amo, manager. Ganon din yan. Oo, sa laki-laki ng budget nyo, kung gusto nyo. Di ba? May paraan.
Kaso nga lang, kung ayaw nyo at meron kayong hindi magandang gagawin, mayroon din kayong paraan. Diba? Ganun lang kasimple. Isipin mo, ikaw, ako, tayo, gusto natin bumoto na 10 PDP line. Tapos, meron kang makikita yung sinasabi nyo encrypted. O baka scripted. Tanong lang yan ng ating kababayan na si Miss Dolores. Baka scripted yan. Kung encrypted man yan, dapat ganito. Inayos nyo yung sistema. So, encrypt, tapos merong resibo. Hindi nung kinas na ng ating kababayang OFW, nag-disappear na. Wala nang resibo. Iba na yung pangalang nakikita nila. Ano ba yun? Nakakaduda. Nagtataka lang ho sila kasi hindi transparent o hindi accurate o hindi detailed. Hindi detailed yung mga bagay-bagay na gusto nilang makita. Sana, nirespeto nyo si Atty. Respicio, di ba? Ayusin nyo. Yun ang sabi ni Atty. Respicio eh. Kasi pwedeng hack. Ito na nga. Mapapag-isipan mo ngayon ng ating kababayan. Diba? Kahit ako mag-iisip ako, ito na nga yung sinasabi ni Atty. Respicio. Diba? Kung detail at mayroong resibo, meron kayong panlaban. Diba? Ayan naman mo, resibo mo. Ito, ayan ang binoto mo. Diba? So ang tanong po, bakit? Bakit hindi mismo ipapakita yung resibo? Una po sa lahat, kahit naman dito po sa Pilipinas, ipapakita yung resibo pero hindi pwedeng iuwi, hindi pwedeng iba makakita. Ganon din po yung... Oy, boss, amo manager. Sa ibang bansa, naiuwi mo yung resibo. Hawak-hawak mo hanggang bahay. Bakit hindi nyo gawin yung ganun style? Wow naman. Yung mga paliwanag nyo, pang grade 3 ata yan, boss, amo manager Pang grade 3 na lang ngayon yan. Mautak na ho ang taong bayan. Meron na silang magandang pananaw dahil dito sa nangyayari. At nagbibigyan silang idea ng mga iba't ibang influencer. No, yung mga panahon ni Kopong-Kopong na wala pang social media, wala pa si YouTube. Ito nga, buti nga si YouTube nandito dahil kung wala si YouTube hindi magkakaroon ng idea ang mga tao kung puro stream lang ang papanood nila, stream media, mga main na yan. Puro pangloloko lang. Konti lang yung totoong nagbabalita ng tunay. Dahil sa mga vlogger, content creator, dahil kay YouTube, magpasalamat kayo kay YouTube. Kaya tangkilikin nyo si YouTube Huwag kayong pupunta sa mga, alam nyo na, maling-maling nagbabalita. Basta sa YouTube, hanapin nyo kagad si Kuya Good. Totoo yan. Kaya isip-isip Huwag kayong magbabalita ng mga, lolokohin nyo naman yung mga taong bayan dito. Papaliwanag kayo parang hindi ka panipaniwala di umano. Yung sinagawa sa internet voting. Hindi po pwede kasing makita dahil walang makakapigil sa ating mga botante na kumuha ng ibang device at i-record po o i-picturean o video yung kanilang makikitang resibo doon. Ang magiging problema po dyan, magagamit yan sa vote buying. Pero ang importante po, nagbigay tayo ng confirmation, nagbigay tayo ng kanilang mga ballot. Ito sasabihin ko naman sa iyo. Magagamit sa vote buying. Yung mga supporter ni Tatay Digong, hindi mo mababayaran yan. Sarili nila yan. Pupunta nga ng rally yan, mga yan Sariling pera. Tapos magagamit sa vote buying. Baka yung mga, kampo na mga bulag, yung mga bingig, sila, yung mga mahilig pupunta rally, may 500. Tapos papunta sa gilid, kumpulan, maniningil sa listahan. Diba? Magagaling kayo mag-invento. Scripted ba yan? O yan talaga yung binigay sa inyo yung para i-depensa? Kasi buko na Diba? Paano pa mabadidinay yan? May glitch daw, di umano. Ito, alamin natin Siya na mismo magsasalita. Anong glitch na naman yan? Alin? Hindi ko alam kung ano talaga yung mga purpose nito mga ito. Kung ano yung gusto sa buhay. Kaya nga, magkano? Naku, yan ang tanong ni Aling Dolores.
po yun. So yung mga nakikita ng iba, for example, yung party list na pangalan ganito, tapos sabi nila, hindi naman yan ang binoto ko. Tapos pinakita na naman silang pangalawang pangalan ng party list, hindi yan ang binoto ko. Tapos pinakita sila ng pangalan ng kandidato for senator. Ganun po talaga yun kasi po encrypted. Hindi po nila makikita doon mismo na yung binoto nila sapagkat at hindi rin pwede nila ma-print. Sapagkat kung pwede po ma-print at pwede maipakita pala kung sino yung mga binoto nila, wala pong kaibahan yun doon sa mga resibo natin na pinibigay ng makina kapag po bumoboto tayo sa araw ng eleksyon na pwede pala natin ilabas o pwede pala natin picturean para po paglabas natin, makapapakita natin doon sa bibili ng boto, ito po yung binoto ko, iyan po yung aking binoto. Samantalang kung ay pinakita mo, ay yung lamang pinaka-ballot phase prior to the casting of the vote. Kayo lang ang nag-iisip ng ganyan. Ito po yung binoto ko, anak ng bugi naman. Oo. Alam niyo yung mga paliwanag niyo, boss amo manager, parang nakakawindang o nakakahinala. Bakit? Naisipan niyo pa yun? Vote buying na yun? Kung ang mga Duterte, ang mga supporter ni Tatay Digong, hindi ho yan mag-aaksaya na benta yung boto nila. Hindi. Di ba? Kayo, baka natatakot lang kayo na sumulid yung 10. Bakit? Nako po. Kasi, nako, yan ang sabi natin eh. Pati si Aling Dolores dito, baka magsalita na rin. Ibang klase talaga, no? Hindi rin po yung kakagatin ng bibili ng boto kasi sasabihin, binago mo naman yan pagkatapos mo maipadala sa akin yan Iba talaga yung nakast mo. So, yan po ay protection. Protection din po yan sa any intervention, interference, and at the same time, protection against vote buying. Ang total naman po, after the Tapos na yung botohan. Sa tingin mo, babayaran pa sila? Di ba? Nakaboto na yung tao, tapos sasabihin mo, mabibili pa yung boto nila. Ano ba naman yun, Kuya Boss Juan? Tsaka, isipin nyo ito binoto ko yung 10 Duterte. Sa tingin mo, sino babayaran ako ng mga Duterte? Mamimili sila ng boto? Kalukuhan yun. Hindi ganun ang mga PDP line. Halos wala nga silang makinarya Kulang nga sila sa budget. Mamimili pa sila ng boto. Tinutulungan pa nga sila ng ating kababayang OFW. Mama, boss amo manager. Kinakampanya pa nga sila. Kaya ako nga dito, tumutulong ako sa pangampanya. Araw-araw ko kinukumbinsi yung mga subscriber ko na solid yung 10. Si Atty. Lambino nga, isipin nyo. Wala nga, konti nga lang ang pondo, tapos sasabihin nyo, mamimili pa ng magbo-vote buying. Sino magbo-vote buying? Isipin nyo nga, anak ng bugi talaga. Hindi talaga kumbinsido ika nga. during the counting, which is May 12 din sa ating Pilipinas, pwede po yung i-decrypt ng mga embahada natin at konsulado, authorized po sila. And doon po sa random manual audit, makikita rin po kung parehas ang lahat ng mga encrypted na results po na yan. Eto sasabihin ko sa iyo. Pagtapos na yung botohan at na isumito nyo na, meron na na-plancha nyo na di umano, sa tingin nyo mahahabol pa? Maghahabol pa. Baka mamaya mag-fly butterfly ka pag nakipag-birthday yung mga kababayan natin kay Tatay Digong. Sir, you're saying valid. Pero Comelec Chair, di ba, basic right yan ng mga botante na makita nila yung kanilang boto. Yun, tama. May tama to May tama ka, kahit pa paano may tama siya. Tuloy natin. Kung yung ibang mga boboto dito ay nagagawa nila yon, bakit yung iba hindi? Diba yun ang concern nila? Ikalawa, yung argument na ito ay to prevent vote buying, baka mas ma-insulto pa yung ating overseas mga members dahil ang tingin nila, sila yung pinaka-least na vulnerable sa vote buying. Kita mo? May tama ka talaga ano sagot mo dyan? Boss Kemelek. No? At para sa kanila, mas fundamental yung right na makita nila kung ano yung iboboto nila. Dahil kung yan ay, sabi nyo nga, makikita yan after election, alam naman nila na baliwala na yun Yun, nadali mo. 3 na tama mo, kuya. Nadali niya. Ano say mo dyan, mama, boss, amo, manager? Sa tingin mo, mahahabol pa yan ang ating kababayan nagtatrabaho abroad? Alam mo, boboto nga lang ating kababayan abroad, magkakaroon lang sila ng day off. Ilalaan lang nila yan, magpapaalam sila kasi may rason. Eleksyon, boboto sila. Kung tapos ang karir at nadaya na di umano, sa tingin mo, mahahabol pa nila yan, pag-aaksayan pa nila ng panahon sa embassy yan? Alam naman natin, alam nyo rin sa sarili nyo, pag ikaw ay pumunta sa embassy,
Suplado mga tao doon. Suplado, suplada. Hindi kagaya sa panahon ni Tatay Digong. Tumino yung mga empleyado ng embassy. Kahit sa embassy, naging matino ang tao. Aminin natin yan. Pero ngayon, balik na naman sa dati. Ayan na naman. Akala mo, hindi masaling ng lamok. Di ba? Masyado silang irritable pag nakakita ng mga nagrereklamo. Pero kayo, mga pasahod kayo ng taong bayan. Pasahod kayo ng OFW. Tandaan nyo yan, mga trabahador ng embassy. Huwag kayo masyadong maselan, ha? Hindi na pupunta sa embahada para Oo. i-check yung boto nila. Tama. Kung sakaling may problema, mahabang proseso pa yung reklamo na yun eh. So, parang yun ang concern nila. Tama na naman po, may tama ka na naman. Kasi sila yung pinaka-least vulnerable sa vote buying. At ikalawa, mas basic sa kanila yung right na makita yung boto nila. Dahil na, in the past, ay rampant din yung pagmamanipulate ng boto. Kaya sana matanggal yun sa pamamagitan na makikita nila yung ibinoto nila. Yun ang sinasabi natin. Ibigay nyo yung resibo. Ibigay nyo yung resibo. Ipakita nyo sa taong bayan. Maging transparent kayo. Hindi yung sasabihin nyo para hindi magamit sa vote buying. Vote buying. Mga kababayan nga natin, gumagastos ng libo-libo. Para suportahan yung mga kandidato nila sa pamamagitan ng mga pagpapaprint ng damit, pagpunta sa dahig, tapos hindi ho nagpapabayad ang mga supporter ng mga Duterte. Yung handaan sa dahig, kita nyo, mala party, mala fiesta, yung nangyari sa birthday celebration ni Tatay Digong. Galing Amerika, pumunta ng dahig. Galing ng Belgium, pumunta. Iba't ibang continent ng mundo, bumisita doon para lang makipag-party at pesta. Vote buying, ano nasa isip nyo? Baka buying. Oo, baka buying ng bilyon-bilyon. Naku po, ito na yung lumalabas na issue. Diba? Ano nga, sagutin mo ngayon yung kay Senador Marcoleta, abangan mo yan. Pag upo ni Senador Marcoleta, swak ka sa banga, sabi ni Aling Melina dito. Aling Melina, parang may nalalaman ka. Doon, habang bumoboto sila. Ay, Sir Ronald, nakikita po, yun nga po yung sinabi ko kanina. Kita po yung kanilang pong binoto, napapakita po yung mismong na pinili nilang 12 at yung mismong party list. Kita po yun. Kita just Yung- before you Kita nga, oo, kita. Pero pag kinas mo na, wala na. Iba na ang lumalabas. Encrypted, maraming pangalan. So, sino hindi mako-convince dun? Sino mako-convince nyo dun? Sorry. Sige nga. Sino ang mako-convince nyo pag nakakita ka ng mga pangalan na hindi naman pala sila yun? Hindi naman yung 10 na binoto ng ating kababayan. At wala kayong resibo na nilagay. Tanggalin nyo na yung usaping vote buying. Wala naman magagawa kung halimbawa nakaboto na sila eh. At saka hindi magbebenta yan. Dignidad prinsipyo, ang gusto ng taong bayan. Kahit ako, yung 10 talagang straight ko yun. Walang bawas, walang kulang. Yung isa, pwede ko na ipasok yun. Yung isa nga lang, pinag-iisipan ko hanggang katapusan ng Abril. Pero lagi kong sinasabi, yung 10 PDP mga kasama, ipasok nyo, pakiusap. Huwag kayong magtatapyas, kayong magbabawas. Kasi yung iba ayaw kay ganun eh, ayaw kay ganun eh. Wag! Sila ho ang makakatulong kay BP Sara, kay Tatay Digong, para mapabilis ang pag-uwi ni Tatay Digong. Yung 10 na yan. Yung 10 na yan, malaking bagay ho yan. Oo. Pag sinabi ng 10, ito, buksan natin yung pag-uusap dito. Sino dapat panagutin dito? Sino yung dapat singilin sa pagpapa-aresto kay Tatay Digong? Yun, lalabas lahat ang katotohanan. At siyempre, i-workout nila yan na mapauwi agad si Tatay Digong. Yun ang hiling ng ating kababayan. Hanggang ngayon, naka-1 buwan na mahigit si Tatay Digong. Pero, meron pa sila mga patutsada. Humihingi yung kampo ni Tatay Digong ng matibay na ebidensya na kung ito bang mga nagpapanggap na star anise o star witness ay sila ba yung mga legit? Passport nga lang at ID, hindi na maibigay. Di ba? Sige na, kuwanan nyo na ng ID at passport.
Para naman, pag pinatawag yan, oo, doon yung 30,000, tas-tas ang pera ng bayan. Sino gagastos dyan? Sige nga, 30,000. Baka mamaya sabihin nyo, papuntahin nyo lang doon, 3. Diba? Mga witness nyo. Pwede ba yun? 30,000 yung kinukomplain nyo na biktima. Tapos 3 piraso, palilipad nyo doon. Wow, hindi pwede yun. Isang malaking kasinungalingan na naman yun. Ha? Tandaan nyo, PDP line, isolid natin, wag ho kayo magtatapyas. Doon sa inendorso ni BP Sara, diskresyon nyo ho yun. Wag nyo pilitin ang sarili nyo kung ayaw nyo. Pero, siyempre, isipin nyo pa rin, si BP Sara, nangangailangan din ng, ayan na, alyado, kakampi, o talagang solid na kaibigan. Kasi kaibigan niya kasi yan eh. Given na yan. Kita nyo naman sa mga video. Kaibigan niya yan. Hindi na maaalis yan. So ngayon, kung nagda-doubt kayo, sarili nyo pong desisyon yan. Pero sabi nga, yung Duterte, yung 10, isolid na natin. Hanggang sa muli mga kasama. Bye-bye!